Istoryang ito, galing po ito kay Mario. Nakatira po ito sa Iloilo. Natawagin na lang natin probinsya. Hindi mo alam yung panahon at sumubok. May isa pong itong lolo. Hindi na makatayo. Siya po ito nag-aalaga. Abangan na lang natin ang storya. Anak! Pakuha ng tubig! Hindi ka lang, tay. Humingi ang kanyang lolo ng tubig. Apo! Bilisan mo! Hindi ka lang, tay. Ito na po. Pagkatapos bigyan ng tubig ang kanyang lolo, ito ay uminga ang kanyang lolo at nakatulog. Si Mario naman at nagbabasa ng libro sa loob ng kanyang bahay. Habang nagbabasa si Mario ng libro sa loob ng kanyang bahay, biglang sumigaw ang kanyang lolo. Apo! Tulungan mo ako! Apo! Bilisan mo na! Tay! Tay! Ano po nangyari sa'yo? Tay! Ano po nangyari sa'yo? Tay! Bangon, tay! Tay! Tay, huwag mo kong iwan. Ako lang dito mag-isa. Nawalan ng kanyang malay ang kanyang lolo at ito ay umiyak. Umiyak na lang. Umiyak na lang ng umiyak kasi walang maitutulong kasi yung bahay nila ay nasa bukid nun. Hindi nila alam kung ano ang pupuntahan. Kung paano si Mario makapunta ng ospital. Kasi dalawa lang sila ng kanyang lolo at walang mga kapitbahay matutulungan. Pumanaw ang kanyang lolo at ito lang na mag-isa, si Mario, habang ito ay malungkot. Tay, daya mo naman. Diba, sabi mo sa akin, sabay tayo dito sa bahay at katapos ako na mag-aral, patatayuin natin doon ng malaki. Yan ang sabi ko sa'yo, tay. Ako lang dito mag-isa. Tay. Si Mario ay umiyak na lang ng umiyak. Walang magawa sa sarili, walang ganang kumain at siya lang mag-isa. Pumunta si Mario sa kanyang nilibingan at kausapin ng kanyang tatay. Tay, dito po ako sa tabi mo at gusto kitang makausap. Sana bantayan mo na ako palagi. Bantayan mo ko sa pag-aaral at bantayan mo ko sa bahay. Habang kinakausap ni Mario ang kanyang lolo sa lilibingan, bigla na lang dumating ang babae. Maganda po ito at nakatingin sa kanya. Hi, Mario. Ikaw pala si Mario? Oo, ako pala si Mario. At sino ka naman? Sorry sa storbo, Ako po si Selena. Taga-baryo ng Iloilo. Ako po yung presidente. Habang nagkausap na sila at nagkatuluyan ng kausap, hindi lang madali kunin ang pangarap, pero madali lang pala kausapin yung babae. Ganda mo naman. At tangos pa yung ilong at saka maputi. Hindi naman masyado. Grabe ka naman. Nakaintindihan sila ni Mario at ni Selena. Masaya sila sa isa't isa. Selena, alam mo ba, kapag tumingin ako sa kayo, nagagandaan ako sa mukha mo. Ay, grabe ka naman. Hindi naman masyado akong maganda eh. Maganda lang ako kapag nakikita kong lalaki na tumitingin sa akin.
Alam mo ba, Mario? Masaya ako kapag nakita ka habang tumitingin ka sa akin. Tuloy-tuloy na din ang kanilang pag-uusap. Papalapit ito sa pag-ibig. Ganyan talaga ang buhay. Kapag walang babae, hindi ka masaya. Ako, masaya din ako sa'yo na nakilala ka. Selena, may tanong ako sa'yo. Ay, wow naman. Ano po yan, Mario? Jowa ka na ba, Selena? Wala pa? Alam mo, sa totoo lang, Mario, dito po talaga ako nagpunta sa'yo. Kasi, wala din akong mga magulang at ako na lang mag-isa sa bahay. Gusto mo, tayo na lang at pupunta tayo sa bahay. Totoo ang mga sinasabi niya. Baka nalilito yung isip niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ito. Oo. Sige na nga. Kinakabahan ako kasi. Mario, bakit kang tahimik at tulalang-tulala sa akin? Wala. Nagagandahan lang ako sa mukha mo eh. Kasi kinakabahan ako kapag sabihin ko ito. Kasi may naramdaman ako sa'yo eh. Hindi ka ano-ano. Ba't ka naman kinakabahan, Mario? Ako lang ito. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo. Hindi kita papagalitan. At masaya naman ako eh. Kapag sabihin mo sa akin kung anong sabihin mo. Ito na po yung magandang storya. Kinakabahan si Mario sa babae. Hindi pa niya kilala. Kinakabahan na siya. Ganyan talaga sa pag-ibig na. Natatakot kang sabihin kung ano. Alam mo, Selena, bago pa kitang makilala, nagagandahan na talaga ako sa iyo. Selena, ito na yung pagkakataon. Sasabihin ko na sa iyo. Selena, pwede ba kitang ligawan? Madali lang palang kunin ng lalaking to. Seryoso at tapat sa akin. Hindi niya alam na aswang ko. Selena, bakit kang tulala at napaurong yung mata mo sa akin? May problema ka ba? Wala. Kasi, ito na yung pagkakataon mo na tayo na. Sagutin na kita para makasama na kita habang buhay. Gusto ko yung lalaki na seryoso eh. At tapat sa akin. At palaging inalagaan yung sarili. Selena, seryoso ka ba? Oo naman, Mario. Seryoso naman ako eh. Salamat, Selena. Tinanggap mo ako kahit wala na akong pamilya. Si Lolo, sobrang mahal na mahal ko si Lolo. At ginawa ko siyang tatay. Pero wala na siya eh. Ito po siya. Pupunta ako dito para kausapin siya. Ito na po yung muling sandali. Nagkatuluyan sila ni Mario at ni Selena. Tinanggap ni Selena si Mario at nagdadalawang isip si Mario. Selena, nalilito kasi ako eh. Sabi ko na nga eh. Huwag ka kasi maniwala sa akin. Kasi hindi mo pa alam yung aking gagawin sa'yo. Aswang. Ang sarap mo talang kakainin. Kaso, hintayin ko lang. Mamayang gabi ng alas 12. Gusto kitang kainin. Selena, nalilituan ako. Hindi na ako makapagsalita kasi sumasakit yung ulo ko. Selena. Hindi alam ni Mario na aswang pala si Selena.
Si Mario ay nawalan ng malay at nakatulog ito. Dinala ni Selena sa kanilang bahay. Selena, saan tayo pupunta? Malayo na tayo. Huwag kang magalala, Mario. Aalagaan kita. At pupunta tayo sa bahay. Selena, huwag mo na ako pupuntahan sa bahay niyo. Kasi gusto kong puntahan si Lolo at balikan. Gusto ko na siya makausap. Ano ba talagang lalaki ito? Umaarte pa? Dinadala na kasi sa bahay. Ayaw ko. Sige, babayaan kita dito. At mamayang gabi ng alas 12 na kitang titirahin. Selena, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo sa akin? Selena, bitawan mo ako. Bibitawan na kita. Hindi mo alam na aswang ka. Hindi mo pa alam yung aking gagawin sa'yo. Iagis ka muna natin dito. Selena! Selena! Mamayang alas 12 na kita kainin. Hintay ko na muna yung alas 12. Malapit na lang ang alas 12. 5 minutes na lang. Sarap-sarap mo talaga. Papalapit na ang alas 12. Hindi alam ni Mario, aswang pala si Selena. Nagtiwala naman si Mario kay Selena. Walang-wala talagang maisip si Mario kay Selena. Nagdadalawang isip to na ligawan. Umayaw si Mario. Selena, bakit ka aswang? Nagtiwala naman ako sa iyo eh. Pero may tinatago ka pala sa akin. Hindi ko lang alam. Aswang ka pala. Selena, humanda ka sa akin. Makabangon ako dito. Aswang ka pala, Selena. Aswang ka pala. Wala kang iya. Wika ni Mario. Umuwi na lang si Mario sa kanilang bahay. At doon na lang pinag-isipan. At nag-aral na ito. Habang nag-aral nito at inaantok na, alas 12 na ng gabi, ito ay nakatulog. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. At may sasabihin ako sa'yo. Kunin mo. Ang punyal ay nasa ilalim ng katre. Kunin mo para lumaban sa mga aswang nakatulong sa'yo. Tay! Totoo ba yun? Ang sinasabi ni tatay sa akin. Sa kamera daw, yung punyal, laban sa mga aswang. Teka lang, may naisip ako. Kunin ko muna. Ipan ni Mario ang kanyang lolo at may sinabi ito sa kanya, may isang punyal na laban sa mga aswang. Ito na ang pagkakataon ni Mario para lumaban kay Selena. Hindi ako naniniwala kay Lolo. Pero, ang tagal na to Ba't bago pa to? Maganda palang punyal ito. Malaban sa mga aswang. At, bakit ito? Kulay dilaw. At, maganda talaga. Hindi ako makapaniwala. Lo, salamat na binigay mo sa akin. May laban na po ako.
Si Selena, hindi ko pa alam kung paano. Aswang pala si Selena. Patuloy ko pang ligawan Kaso, aswang pala. Salamat, Lo. Tulungan mo ako sa kanya. Alas 12 na ng gabi. Mario, nasaan ka na? Bakit wala ka dito? Nagtakas ka. Alam ko naman yung mga pangamoy mo Mario, nasaan ka na? Umuwi ka pala sa inyong bahay. Gusto na kitang puntahan. Puntahan na kita ngayon. Selena, punta ka dito. Hihintayin kita dito sa bahay. At dito kitang papatahin. Hindi naman ako takot sa'yo Kasi may punya naman ako. Nagkabanggaan na si Mario at si Selena. Hindi natanggap ni Mario si Selena kasi may tinatago. Si Selena naman, gustong gusto ni Selena ang ligawan. Itong tao na to si Mario, mabait at masipag. Pero si Selena naman, aswang si Selena. Hindi niya lang masabi sa sarili niya kasi wala na siyang pamilya. Galing po ito sa Iloilo si Selena at nakabili ito na isang pagkain na batchoy sa kanyang barangay. Natawagin na lang natin yung tindera sa pangalan Aling Lenda. Matagal na po ito nagbibenta ng batchoy. Marami po ito nang bibili sa kanya. Isa na din si Selena. Pero may inilagay po. Ito ang isang matanda kay Selena na hindi kaano-anong gamot. Matagal ko nang hindi nakita si Selena. Gusto ko na siyang makita. Hindi pa kasya. Hindi pa ngayon. Kasi nagbibenta pa ako ng batchoy. Nang wika ng matanda sa kay Selena. Oh, sino ba yun? Baka may tao dyan. May pagkita ka dyan. Huwag mo akong takutin. Takot ka pala sa akin. Kasi alas 12 na ngayon. Alam ko, ikaw yan, Selena. Ipakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo. Pinuntahan ni Selena si Mario sa kanilang bahay. Gusto nang kainin at patahin. Selena, alam ko ikaw yan. Magpakita ka sa akin at harapin mo ako. Mario, tulungan mo ako. Mario. Umiyak si Selena at humingi ng tulong kay Mario. Selena, teka lang. Selena, saan ka na? Selena. Miskin ka, miskin. Ano pang ginagawa mo dyan, Mario? Tumingin ka sa akin na naman. Hindi ba ako nakikita? Selena, magpakita ka sa akin. Sabi ko na nga ba may tinatago ka. Harapin mo ako. Ito yung punyal na binigay sa akin ni Lolo. Kaya harapin mo ako, Selena. Alam ko, nandyan ka lang sa paligid. Nandito ako! Selena! Selena! Selena!
Bitawan mo ako, Selena. Anong ginagawa mo? Ayaw mo ba sa akin, Mario? Mario! Gusto ko itong kainin, Mario! Umalis ka dyan, Selena! Mario. Mario! Tulungan mo, Mario! Hindi ko kaya magbuhay na wala ka. Mario! Selena, huwag mo akong lukuin. Ilang beses ka nang humingi ng tulong sa akin. Hindi ko pa rin magawa. Kasi, maswang ka. Katapusan mo na ngayon. Tapos na ang istorya. Napatay ni Mario si Selena. Wala talagang magawa si Mario kundi patayin si Selena. Hindi sana patayin, kaso may tinatago pala. Wow! Jowa na sana, kaso may tinatago pala. Aswang pala si Selena. Gagiks! Sama sa pakikinig. Huwag niyong kalimutan mag-share, follow, like, and subscribe Facebook page and YouTube. Ingat kayo palagi!